Hello, Facebook. And hintay ko yung yung Globe Telecom repairman. May diferensya kasi yung namin yung Globe Internet. Good afternoon sa inyong lahat, by the way. O yun, ngayon, nakikita ko sa Facebook, nagsasabi na si Meralco, nagsasalita na rin si DTI, nakakatawa pa rin sila, pero pabor pa rin ako sa pagre-register ng solar. Well, sa ngayon, siguro, try kong explain sa inyo yung mas malalim kung bakit. Hindi naman malalim na malalim. Understandable naman yun kung bakit gusto nilang i-register. Kasi ang main reason talaga doon, safety. Ngayon nga, pag nag-apply ka ng net metering, kailangan mag-submit ka na sa LGU ng structural ng roofing. May kasama ng ganun. Well, hindi kasi, una, may mga sound waves kasi ang lahat ng bagay sa paligid mo. It can produce sound when struck. Kumbaga, pagka tinamaan mo yung isang bagay, may tunog yan. Katulad na itong plastic. Ito. Pakita ko sa inyo. Plastic glass yan. Di ba? Iba yung tunog niyan. Iba rin yung tunog nito. Diba? Iba yung... Lahat ng bagay sa paligid natin, may kanya-kanyang tunog. Ang kuryente, meron ding tunog. Hindi nga lang tayo katulad ng mga animals na maririnig yun. Pero may tunog ang kuryente talaga. Kumbaga, mag-alala, kuyaking tayo. Di ba yung aso, malakas ang pangamoy. Ang mga pusa, sabi nila, sa gabi mas malinaw ang mata. Ang kwago. So, yung tunog ng kuryente, hindi natin naririnig yan, pero may tunog yan. Ayun. Tulad sa science, di ba, may tuning fork na tinatawag. Isang aparato yon na ginagamit, pwede sa medical, pwede sa music. Yun. Kasi may frequency ang sound na tinatawag. So, dahil sa may frequency, lahat may sound wave, may frequency yan, may kanya-kanya. May electrical frequency, yung hertz, megahertz, kilohertz, mga ganon. Diba, pag gumagamit ka ng microphone, minsan nag-feedback dahil yun sa mga hertz. Kung familiar kayo sa equalizer, diba, may equalizer, tinutune mo yun para mawala yung mga feedbacks. Yun yun, sa sound system yun, sa mga sound system. Pero ang kuryente, meron din yun. Ngayon, ang dinidistribute sa atin na kuryente ng Meralco, AC, alternating current. Dahil sa AC siya, meron siyang certain waveforms. Hindi yan square wave, yan ay pure sine wave. Kasi pagka hindi siya pure sine wave, makakasira siya ng appliances. Yun yun. Bukod doon, sa mga waves na yan, may tinatawag pang harmonics, distortion. Sa mga music, meron nun. Sa electric guitar, di ba, may distortion, reverb, etc. etc. Yun yun. May pentatonic, may harmonics, may mga ganun. Sa music, may melody, may mga ganyan-ganyan. Ang kuryente, meron din nun. At para ma-measure nila yun, kailangan mong gumamit ng isang aparato na tinatawag na PQA. Ang tawag doon ay Power Quality Analyzer. Kaya PQA. Na-analyze noon yung klase ng kuryente na dumadaloy sa ating, yung pinoproduce ng ating inverter,
Kapag naka-install na sa bahay, di ba, yung inverter mo, naka-install sa bahay, yung solar mo, yung solar setup mo, naka-install. Iti-test nila yon habang ginagamit mo yung mga appliances mo. Nagkakaroon ba siya ng distortion? Yung harmonics ba niya, hindi nagtutugma? Yung waveform ba niya, instead na pa-arcong ganon, parang chocolate hills, baka distorted siya na iba na yung form, ganun. Dalawa yung klase ng kuryente, DC tsaka AC, direct current tsaka alternating current. Imagine niyo yun. Diba? Sensya na kayo. Nakingay yung mga alam. Nakakita sila ng passing through na animal, kaya nag-iingay sila. Normal naman sa ano yun, normal naman sa mga aso yun. Ayun. So yun yung mga dapat. Kailangan nilang i-test yun para maging safe. Kaya kailangan i-ano yun. Kailangan natin i-register sa Meralco. Kasi Meralco naman nun. May contractor sila na nag-a-analyze nun. Nag-a-analyze ng waveforms ng tsaka mga harmonics ng kuryente. Pag pumasa ka, napunta ka dun sa certain level na pasado, i-approve ka naman nila. Hindi naman mahirap. Hindi naman nila papahirapan. Actually, ako sa setup na ginawa ko, naglagay pa si Meralco ng 3 poste tsaka transformer. Para lang yung i-export ko sa kanya, may sariling transformer. Kasi para safety. Pero gastos nila yun, wala ako nilabas kahit piso. Although, nag-upgrade lang ako ng deposit kasi para yun dun sa meter base tsaka sa mga bagong metro na ikakabit nila. Kasi hindi na ako yung traditional meter na one direction. Bi-directional na yung meter ko. Umaabante tsaka umaatras. Pagka kumonsume ako sa kanya, forward ang ikot niya. Pagka nag-export naman ako, backward yung ikot. Tsaka may isa pang metro na nagme-measure ng production ko. So, para hindi ako lugi. Alam ko at alam mo na kung magkano yung ine-export ko sa kanya. Diba? Ayun. Bawat appliances may kanya-kanyang harmonics yan. Ng TV, radio, charger, ano ba yung mga common na sinasaksak nyo, electric fan, kanya-kanyang ano yan, waves ng kuryente na kailangan. Yung mga electric pump, yun. Kasi ako meron akong may 5 akong pump, water pump. Saka ako na-explain sa inyo yung mga pump na yun, bakit ako may 5 water pump sa bahay. Yun yun. Next time ko na-explain sa inyo yun sa susunod na ano. Pero importante, explain ko sa inyo kung bakit dapat i-register. Kahit na DIY yan, try mo i-register. Pag pumasa yan, di magiging proud ka. Kasi sarili ko lang kabit yan. Pero nag-undergo ako ng proseso ng pagre-register at nakapasa ako. Kaya magiging proud ka. Kasi na-undergo mo yung lahat na yun. Ako kahit yung contractor ako, pupunta ako ng Meralco just to ask, get information, paano ba to, paano ba yan, may gastos ba dito, may gastos ba yan. Isang bagay na naituro sa akin ng high school na hanggang ngayon, very usable. Libre ang magtanong. Walang bayad yan, wala pang tax. Baka by the near future, yung pagtatanong may tax na. Diba?
Saan ka pa? It's more fun in the Philippines. Sabi nga nila. Well, ayun, sana may natutunan kayo sa pag-explain ko ng kung bakit dapat i-register talaga yung solar. Saka pala gumagamit tayo ng dalawang klaseng transfer switch pag may solar. May manual at may automatic. Ako, mas pinili ko yung automatic kasi ayokong dumukdot sa kuryente. Maraming beses na ako na kuryente. Sawa na ako. Dahil gusto ko automatic na siya. Na pag solar, naubos yung power ng solar, automatic siya magta-transfer sa Meralco. So pag brownout naman, from Meralco, automatic siya magta-transfer to solar. Kung nag-brownout ng araw. Diba? For gabi. Then, transfer siya automatically. Unlike ng manual, ikaw mismo yung pupunta doon sa panel board, pipindutin mo. Eh kung nadulas ka, napaka-apig kang ganun sa panel board mo, eh di lalabas ka na tirik-tirik yung buhok, sunog, kasi high voltage yan. 220 volts, medyo mataas yan. 120 to 250 volts ang lumalabas dyan sa mga kuryente na yan. Tapos yung sa ibang bansa nga 120 plus grounding equals to ano rin kasi yung earth ground nagpo-produce din ng 120 yan. May 120 ko rin. So kapag may 120 kang light tapos neutral mo ay earth ground, nakaka-produce lang niya. Kaya sa ibang bansa meron silang 120 volts. Diba may mga appliances dati, mga kamag-anak ako nagpapadala ng mga electronic equipments na ganun lang. May dalawang voltage. May 220, may 110. Yung 120, 110. Kapag ginamit ko sa Pilipinas, kailangan voltage regulator para ma-reach yung 220. O siya, hanggang dito na lang to. Siguro, hanggang dito na lang. Ang tagal kasi ng Globe Telecom. Yung dalawa kasi internet eh. Isang Globe, tsaka isang PNP. Pareha sila ng bandwidth. Hindi kasi ako pwedeng mawala ng internet. Kahit hindi naman ako pala internet. Ang hindi pwedeng mawala ng internet ay yung mga connection ng appliances, ng mga inverter ko. Kasi nagko-communicate ang mga yan through internet, through Wi-Fi. Tsaka minomonitor yan nung ano ko, yung nag-install sa akin. By the way, ang installer ko ay Aces Solar. Sila yung napili ko nung naghahanap ako na mag-install. So, kudos sa Aces Solar. Napakabait nila. Tsaka yung after sales nila, hindi ka nila pababayaan. Dati nga, pagka nagpupula lang yung ilaw niyan, tawag na ako sa kanya, nagpupula yung ilaw. Sir, saan yan? Sa explanation nila. Sa yung panel nyo sir, baka hindi nakakasagap ng liwanag, baka nalagyan ng shade. Ganon, so nag-under voltage siya. Kaya yung nagbiblink ng red, nag-warning sign. So, kaya yung install nila, alam kong safe. Kasi tried and tested ko 2 years na yan. 2 years na maka-install yan. Ayun. Tsaka ako din sa LGU namin na nag-apply ako. Parang 4 days lang. Submission yung first day, submission ng requirements, kinumpleto ko yung requirements, kumpleto na. May 2 days na waiting time. On the 4th day, nakuha ko yung permit. Ayan, may permit na siya. Tapos yung may permit na, inantay natin si Meralco kasi kay Meralco, pagka nagpa-install ka, pina-project nila yan, katulad sa akin kasi sobrang laki. 30 kilowatt nga siya. So, projectin muna nila yan bago nila ako papasukin sa grid nila. Kasi
para safe. Kasi kung 8 kilowatt yun, 8, 10, 12, or nasa mga 20 lang. Ano yan? Hindi na nila kailangan maglagay ng bagong poste, bagong transformer. Sana may natutunan kayo ngayon. Pero totoo lang, matulad ng makaraang nag-vlog ako or nag-live, makulimlim ngayon, makulimlim pa rin. Pero, kahit makulimlim, pa ang panahon, ang battery ko ay fully charged. Fully charged yan. 5 pieces yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 batteries yan. Kaya, for sure, may kuryente na naman kami mamayang gabi na libre. Kasi kahit maulimlim yung panahon, kahit sobrang kulimlim niya, i-charge siya. Kasi may misconception na kailangan mo yung init ng araw. Hindi, illumination lang. Kailangan, may liwanag lang. Maliwanagan lang yung mga panel mo, mag-a-absorb na yan ng light. Bakit kasi solar ang tawag sa kanya? Dapat illumination, di ba? Kanya natin ang spoiler. Hindi lang pwedeng solar system. Kasi yung solar system, galaxy yun. Yung ano natin, yung from Mercury to Pluto. Diba? Solar system natin yun eh. Yun yung tinuro nung high school ako eh. Sa elementary. Diba? Yung Milky Way. Diba? Tawag sa ating solar system ay Milky Way. Sa ganun, parang mga ganun yung mga natutunan ko ng bata ako. Imagine yun. Tapos ngayon, pag naglagay ka ng panel, may solar system. Pero hindi. Dapat ang tawag nila dyan, private power. Ay, nako. Ang hirap talaga na walang ginagawa. Naghihintay lang. Sabi sa Globe, 8 to 12. Anong oras na? Aray ko. May dumaan na pick up sa harap ng bahay namin. Aray ko. Saan na ba si Manong Technician? Ba't ang tagal-tagal? O siya. God bless sa inyong lahat. Kung tayo magsa-solar, DIY man, or professionally installed, i-register natin. Ito kasi si DTI na naninindak eh. Uunin daw niya yung mga may post kasi sa Facebook eh, na hindi ko lang na picturean, hindi ko rin alam kung paano yan kasi hindi naman ako techie, simple lang ako. Simple guy lang. Hindi naman ako techie masyado. Ito nga pag-live ko, hindi ko rin alam kung paano gawin eh. Basta sabi ng miss ko, i-click live lang. Di ba? Pag-click live mo, okay na. Hindi ko na naibalik yung ano rito eh. Yung sticker eh. Ayan no, hindi na makapaglagay ng sticker. Di ko alam paano eh. Basta yun nga, kailangan natin yung i-register. Pero sana naman, itong DTI, naman maninindak na. Kukunin mo yung mga dahil kailangan lahat yan naka-register or whatsoever. Hindi maganda. Ikayatin mo. Sabihin mo sa mga tao na mag-register na kayo. Free registration na para sa inyo. At least, pag naka-register na silang lahat, hindi sila matakot sa'yo, mamomonitor mo na sila. Upon monitoring mo,
Malay mo, ilibre pa nila. Di yung buong building ng DTI maging solar powered. Di minus gastos pa sa gobyerno yun. Di ba? Ang pasok nyo naman sa umaga lang, wala naman nagtatrabaho sa gabi. Di ba? Pwede ka na mag-grade time. Di ba? Yung mga schools, malay mo, mag-boom yung solar. Pati yung mga schools, naka-solar na. Kasi ang pasok lang naman ng mga estudyante sa araw, wala naman nag-i-schooling sa gabi. Di ba? Yun yung benefit ng solar power. Yung daytime. Imagine mo, buong Pilipinas naka-solar. Buhay yung tao sa gabi. Ang mga meron yung mga hybrid, yung mga tulad ng mga club, yan, mga restaurant, yung mga umaabot ng mga hanggang gabi. Kaya nga ang isip, hindi naman naisip hanggang alas 10 lang. Kasi hanggang doon lang yung supply ng kuryente na. Kumbaga, nagme-meral ko na siya pagdating ng alas 10 siguro. May-meral ko na siya hanggang umaga. Pero wala nang aircon, minimal na yung ilaw, wala nang mga nakabukas na mga mga computer, mga cash, tawag nito yung sa yung kahadiyero nila na computerized. Yun, di ba? Yung cash register nila, hindi na naka-on, naka-off na lahat yun. So, minimal na lang yung kuryente na pagdating ng after 10. Alas 10 lang mga bull. Utak yung mga yun. Ayaw nila magbayad sa Meralco ng malaking bill. Mga may sarili siyang kuryente sa loob ng SM. Diba? Imagine free energy for all kasi daytime may may supply ka galing sa araw. A gift from God. Diba? One of God's greatest creation. The sun. Diba? O siya, ayoko na makapagbulhan sa inyo. God bless. And always remember, pag may knowledge, may power. Sabi nga ni K.R. di ba? Iba na ang may alam. Thanks for watching.